Salamat naman at pumunta ka rito ngayon, Minerva. Alam mo naman na importante sa akin na nandito ka sa mangyayaring pageant ko mamaya. Malulungkot talaga ako kung hindi ka pupunta. Hais, kung hindi ka lang naman mapilit, hindi naman talaga ako pupunta rito eh. Ayokong pumupunta sa mga ganito. Bakit nga ba kasi ayaw mong pumunta? Ayaw mo ba akong suportahan? Hindi naman sa ayoko. Naiinis lang ako sa mga naririnig kong mga usapan ng ibang tao. Ano na naman bang mga naririnig mo? Na bakit mo raw ako kinaibigan? Ang layo-layo raw ng personality natin sa isa't isa. Ikaw, friendly, habang ako, parang pinagbagsakan daw lagi ng lupa ang mukha ko. At higit sa lahat, maganda ka. Habang ako, ang pangit-pangit ko. Bakit mo ba kasi sila pinapakinggan? Hindi naman totoo ang sinasabi nila. Anong hindi? Huwag mo nang pagaanin pa ang loob ko, Gianna. Totoo naman kasi talaga ang sinasabi nila. Pati ba sa akin magagalit ka? Kahit ako naman mismo nagsasabi na hindi yun totoo. Matagal na tayong magkaibigan, Minerva, since college, di ba? Oo, at kahit nung nag-aaral pa tayo ng college, lagi na rin naman akong nakakatanggap ng ganyang mga salita eh. Kaya nga minsan, ayoko na rin sumama sa'yo o lumapit sa'yo. Lagi na lang ako nakukumpara. Ayaw mo na ba akong maging kaibigan, Minerva? Kaya ba madalang ka nang sumasama sa akin dahil sa ganyang mga naririnig mo? Alam mo naman na importante ka talaga sa akin, di ba? Kaya nga gusto ko na nandito ka ngayon sa laban ko. Ilang oras na lang magaganap na yung pageant eh. Talaga ba ngayon mo ko iiwan sa ere? Kung iiwan kita sa ere, di dapat hindi na kita sinipot ngayon dito, Gianna. Ay, salamat naman. Akala ko talaga ayaw mo na akong maging kaibigan eh. Ilang ulit ko naman kasing sinasabi sa'yo na wag mo na silang pakinggan pa. Sinisira lang nila yung matagal nating pagkakaibigan. Teka nga, bakit kanina ka patingin ng tingin sa cellphone mo? Wala naman. May hinihintay ka bang tawag o text? After ng pageant ko mamaya, Minerva, may sasabihin ako sa'yo. I mean, may gusto akong ipakilala sa'yo. Bakit parang may kutob na ako dyan sa sasabihin mo? Basta, wag mo muna akong pangunahan, okay? Gusto kong ako mismong magsabi sa'yo at formal na magpakilala sa kanya sa'yo. Kaya nga pinilit ko rin na pumunta ka rito kasi ito yung magandang pagkakataon na masabi sa'yo yung gusto kong sabihin. Sige, ikaw ang bahala. Teka, nauuhaw ka ba? May dala akong tubig dito. Hindi pa naman ako nauuhaw. Kinakabahan lang ako sa mangyayaring Q&A mamaya. Heto, uminom ka muna para mabawasan ang kaba mo. Malamig to. Siguradong makakaginhawa to sa nararamdaman mo. At saka, masyado na maraming tao sa labas. Kaya mahihirapan ka na makabili ng tubig mamaya. Kunin mo na itong binaon ko. Sigurado ka? Oo, para naman kasi talaga sa'yo yan eh. Thank you, Minerva. Sabi ko na nga ba, kailangan kita rito eh. Kung wala ka rito, walang mag-aabala na dalhan ako ng tubig. Alam mo naman, yung makeup artist na sinekta ko para dito sa pageant, parami siyang alaga. Hindi lang ako. Hayaan mo, nandito na ako. Aalalayan kita hanggang sa matapos ang pageant mo. Salamat talaga ha, kaya ikaw ang nag-iisang best friend ko eh. Nambola ka pa. Kapag nanalo ako sa pageant na to, don't worry, i-mention kita mamaya. Ano ka ba? Wag na, nakakahiya. Basta, kapag nanalo ako, may special shoutout ka sa akin. Ikaw ba naman ang #1 fan ko eh? Dahil nakaramdam na rin ako ng panunuyo ng lalamunan. Dahil na rin sa haba ng pinag-usapan namin ni Minerva, kaya ininom ko na kagad ang dala niyang tubig sa maliit na tumbler. Napakunot pa ang noo ko nang may malasahan ako na konting pait. Pero hindi ko na lamang yun pinansin. Inisip ko na lang na baka dahil yun sa amoy ng tumbler mismo na pinaglagyan. Ilang oras na lang din ay nagsimula na ang event. Nasa backstage ako nang may maramdaman akong hindi maganda. Dahil kasama ko si Minerva, kaya siya ang unang nakapansin sa akin. Okay ka lang ba, Gianna? Okay lang ako. Sigurado ka? Bakit parang pinagpapawisan ka ng malapot dyan? Hindi ko rin alam eh.
kinakabahan ka ba ng sobra? Hindi naman. Hindi ko alam kung bakit. Basta parang ang labo ng pakiramdam ko. Parang biglang bumigat. Pinagpapawisan din itong mga kamay ko eh. Oo nga, ang lamig ng mga palad mo. Para din akong nasusuka, Minerva. Pinipigilan ko lang kasi siguradong masisira tong makeup ko. Panibagong bayad na naman to sa makeup artist kapag nagulo. Kaso nga lang, kahit may makeup ka, napapansin ko na namumutla ka. Ha, talaga? Halata ba masyado? Medyo lang naman, pero mas kapansin-pansin yung butil-butil mong pawis ngayon. Kakayanin mo pa bang tumuloy sa pageant? Baka hindi mo na kayanin sa lagay mong yan eh. Mag-back out ka na lang kaya. Ha? Ayoko. Hindi ako pwedeng hindi tumuloy. Ilang buwan ko tong pinaghandaan, Minerva. Alam mo yan. Ayoko mapunta lang yun sa wala. At saka mahalaga sa akin tong barangay pageant na to, di ba? Alam mo naman na sinusubukan ko talagang makuha rin yung title. Katulad ng pagkapanalo ni Mama dati ng Miss Barangay Sidlakan. Gusto ko maging proud siya sa akin, kahit nasa heaven na siya. Pero kasi yung itsura mo eh. Kaya ko to. Huwag ka mag-alala. At saka isang rampa na lang naman to at i-announce na yung winner. Kayang-kaya ko pa tong tiisin. Sige, ikaw ang bahala. Basta huwag kang aalis sa tabi ko, ha? Oo naman. Teka, nasaan na ba yung tumbler ng tubig na binigay ko sa'yo kanina? Nandito sa loob ng tote bag ko. Meron pa bang tubig yun? Meron pa naman, siguro nangangalahati ko na yon. Uminom ka ulit. Baka sakaling gumaan yung pakiramdam mo. O sige. Inumin mo na lahat. Kapag naubos, magpapakuha na lang ko kay Tito Aaron sa bahay. Sige, Minerva, salamat ulit. Kahit na hindi maganda ang pakiramdam ko, sobrang saya ko dahil ako pa rin ang nakapag-uwi ng title. Marami pa ang bumati sa akin kahit na hindi ko na rin sila masyadong natatagalan sa pakikipag-usap. Dahil habang tumatagal ay pasama ng pasama ang nararamdaman ko. Gianna! Joseph! Nandito ka na pala. Nakarating ka pala. Oo naman. Mawawala ba naman ako? Nalit lang ako ng ilang minuto. Uy, congratulations. Here, flowers for you. Thank you. Nag-abala ka pa. Hi, Joseph. Hi, ikaw pala yung Minerva. Bakit may pa-flowers? Joke lang. Hindi mo naman kailangan sagutin. By the way, long time no see. Yeah, long time no see. Tagal na, no? Last nakita natin, noong graduation pa natin ng college, tama? I guess so. Pero madalas naman ako dito sa lugar nyo. Talaga? Akala ko wala ka rito eh. Actually, last month lang ako bumalik. Sa tingin ko hindi lang talaga nagkakasalubungan ng landas natin. Pero madalas kasi talaga ako rito eh. Lalo na nung nagsasanay si Gianna para sa pageant na to. Ha? Anong ibig mong sabihin? Minerva, yung tungkol sa gusto ko sanang sabihin sa'yo after ng pageant. Ito na yon. Teka, anong ibig mong sabihin, Gianna? Naguguluhan ako. Anong ito na yon? Boyfriend ko na si Joseph. Ano? Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro, Minerva. Ito yung gusto kong sabihin sa'yo. Kailan pa? Hindi pa naman ganun katagal. Right, love? Oo, magdadalawang linggo pa lang. 2 linggo na? Bakit ngayon mo lang to sinasabi sa akin, Gianna? Hindi ka kasi nagpapakita sa akin itong mga nakaraang linggo, di ba? Kahit noong nagsisimula na ako mag-practice para sa pageant na to. Hindi ka na nagpaparamdam sa akin. Hindi ko naman masabi sa'yo sa text o tawag dahil gusto kong sabihin sa'yo talaga ng personal. Kaya pinilit talaga kitang magpakita ngayon sa akin para dito ko na rin sabihin sa'yo na kami ng Joseph. Teka, galit ka ba? Bakit naman ako magagalit? Yung ekspresyon kasi ng mukha mo, parang hindi ka masaya, Minerva. Akala ko matutuwa ka sa ibabalita ko dahil alam mo naman na since college, may mutual misunderstanding na kami ni Joseph. Hindi lang natuloy dahil sa pagkamatay ng parents ko. Hindi ako galit. Siguro nagtatampo lang. 2 linggo na pala kayo mag-on tapos ngayon ko lang nalaman. Anyways, uwi na ako. Medyo pagod na rin ako eh.
May dala akong kotse. Sumabay ka na sa amin ni Gianna, Minerva. Oo nga, para mabilis kang makauwi, ihahatid ka na namin. Hindi na. Magko-commute na lang ako. Ha? Pero late na. Kaya ko naman ang sarili ko. Sige. Kung ayaw mo magpahatid, okay lang. Basta wag mong kakalimutan pumunta sa bahay bukas ha. Maghahanda ako ng konti para simpleng blowout sa pagkapanalo ko. Tayo-tayo lang naman eh. Isama mo rin si Tito Aaron ha. Naasahan kita bukas, Minerva. Bahala na. Ha? Bakit bahala na? Hindi ka sigurado? Basta bahala na. Aalis na ako. Congratulations ulit sa pagkapanalo mo, Gianna. Teka lang, Minerva. Hayaan mo na siya, love. Huwag mo na siyang habulin. Pero alam ko nagtatampo talaga siya sa akin eh. Matagal na kaming magkaibigan kaya alam kong masama ang loob niya sa akin. Kilalang kilala ko siya eh. Alam ko. Alam kong gusto mo rin na magkaayos kayo kagad. Pero sa ngayon, unahin mo muna ang sarili mo, love. Ha? Anong ibig mong sabihin? You don't look so fine. Kahit nung sumasagot ka kanina sa Q&A, parang may sakit ka. Bigla lang sumama ang pakiramdam ko pero okay naman ako. No, hindi okay itong nakikita ko sa'yo ngayon. Parang mawawala ka na ng mali anytime eh. Maputla ka. Halatang pagod ka na. Let's go. Ihati na kita pa uwi, love. Huwag nang matigas ang ulo mo, okay? Sige. Kailangan mo magpahinga. Masyadong late na rin. Okay, love. Pagkahatid sa akin ni Joseph ay nakatulog kagad ako. Pero sa kalagitnaan ng mahimbing kong pagtulog, nalimpungatan ako sa sobrang pamimilipit dahil sa sakit ng aking sikmura. Nag-iisa lamang ako sa bahay, kaya wala akong mahihinga ng tulong. Kaya pinilit kong wag na yung indahin. Umaga na nang magising ako. Kahit ramdam ko ang panghihina ng buong katawan ko, ay bumangon na ako nang marinig ko na ang pagkatok ni Joseph sa labas ng bahay. Agad ko naman siyang pinagbuksan ng pintuan. Okay ka lang, love? Bakit parang namumutla ka pa rin? Okay lang, love. Pasok ka. Hindi na. Kaya ko naman eh. Nakatulog ka ba ng maayos? Maupo ka nga muna. Halika, aalalayan kita. Hindi na. Kaya ko naman eh. Hindi na, aalalayan na kita. Thank you. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Bakit parang hindi? Nakatulog naman ako. Paputol-putol lang kasi masama pa rin yung lagay ng sikmura ko eh. Uminom ka na ba ng gamot? Hindi ko na ininuman ng gamot kasi pasulput-sulput lang naman, love. Bakit hindi ka na lang magpahinga, love? Huwag mo nang ituloy yung celebration party. Ayoko, love. Matagal ko ng plinano to eh. Sabi ko maghahanda talaga ako kahit konti kapag nanalo ako sa pageant na yon. Hindi lang naman para sa akin to eh. Para din to kay mama. Mamaya tatawagan ko rin si Lola Salome para ibalita sa kanya yung pagkapanalo ko. Ay, okay. Kung hindi talaga kita mapipigilan dyan sa paghahanda na yan, sige. Pero huwag ka na magluto. Mag-order na lang tayo ng pagkain para hindi ka na mahirapan. Baka lalo pa kasing lumala yung nararamdaman mo eh. O sige, mag-order na lang tayo. Total, tayo-tayo lang naman eh. Wala naman akong ibang inimbitahan kundi kayo-kayo lang. Pero sure ka ba na pupunta si Minerva? Nakausap mo na ba siya? Hindi pa nga eh, pero susubukan ko na lang siyang tawagan mamaya habang nasa biyahe tayo. Magbibihis lang ako. Okay, love. Hihintayin kita rito. Then later, bibili na rin tayo ng gamot para dyan sa sikmura mo. Sige, love. Sumapit ang gabi. Hindi ko na maiwasan na hindi makaramdam ng lungkot dahil hindi sumipot si Minerva. Pakiramdam ko tuloy lalong sumama ang pakiramdam ko dahil hindi man lamang siya dumating. Kami lang tuloy dalawa ni Joseph ang nandito sa bahay. Maya-maya pa, lumapit sa akin si Joseph na may dalang plato na may lamang pagkain. Love, heto, kumain ka muna. Maghapon ka nang hindi kumakain eh. Nag-aalala na ako sa'yo. Baka lalo lang sumakit yung sikmura mo dahil nalilipasan ka ng gutom. Wala pa kasi akong gana eh. Wala kang gana? O dahil hindi pa dumarating si Minerva kaya hindi ka pa kumakain? Wala talaga akong gana pang kumain, love. Sumagot na ba siya sa tawag o text mo? Hindi pa nga eh. Hindi ko nga mabitawan tong phone ko dahil baka bigla siyang tumawag ko. Mag-text tapos hindi ko siya agad masagot. Baka hindi talaga siya darating. Hindi ko alam. May pakiramdam kasi talaga ako na masama pa rin ang loob niya sa akin.
Dahil hindi ko sinabi sa kanya agad na may relasyon tayo. Dahil lang ba talaga ron? Anong ibig mong sabihin? Sabi kasi nung barkada natin nung college tayo, may gusto sa akin si Minerva. Hindi ko lang pinansin yun. Kasi ikaw yung nililigawan ko nun. May gusto sa'yo si Minerva? Malabo yun. Wala naman kasi siyang sinasabi sa akin eh. Mag-best friend kami. Kapag may nagugustuhan akong lalaki, sinasabi ko sa kanya. Sigurado, ganun din naman ang gagawin niya kung siya naman yung may nagugustuhan. Hindi ko alam. Katulad ng sinabi ko, hindi ko naman yun pinansin dati, love. Siguro, nagtatampo lang talaga siya sa akin. Yun lang yun. Huwag mo sana mamasamain, may tatanungan sana ako. Sige, ano ba yun? Wala na ba siyang ibang issue sa'yo? Ha? Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, nung college kasi tayo, marami nagsasabi na naiinggit siya sa'yo. Ha? Hindi. Hindi ganong klaseng kaibigan si Minerva, Joseph. Naiinis lang siya kapag naikukumpara siya sa akin. Pero never ko namang naramdaman na naiinggit siya. At tinuring ko na siyang parang kapatid ko at ganun din naman ang nararamdaman ko sa kanya. Kaya nga nasasaktan ako kapag naiisip ko na nagtatampo talaga siya sa akin. Alam ko kasi na may kasalanan ako. Well, kung totoo naman na matatag na ang samahan yung dalawa bilang magkaibigan, sigurado ako na hindi rin magtatagal, magkakaayos din kayong dalawa. Sana nga, love. Sana. Hindi ko kasi kayang mawala ang nag-iisang best friend ko. Gianna? Nandyan ka ba? Love, si Minerva yun! Sandali't pagbubuksan ko siya ng pinto. Mabuti pumunta siya. Sige, mukhang sumigla ka nga nung marinig mong boses niya eh. Minerva! Sorry kung ngayon lang ako nakarating. Akala ko hindi ka darating eh. Pasok ka, pasok! Nandito rin pala si Joseph. Hi Minerva. Hi. Teka, ikaw lang ba? Nasaan si Tito Aaron? Bakit hindi mo siya sinama? Namamasada pa siya eh. Alam mo naman, kapag ganitong gabi na, mas maraming pasahero kaya ako na lang ang pumunta. Sige, ayos lang. Ipagbabalot ko na lang siya mamaya para madala mo rin pa uwi. Siya nga pala, buti at dumating ka. Akala ko talaga hindi ka sisipot eh. Nga pala, bakit ngayon ka lang? Nagtatampo ka pa rin ba sa akin? Hindi na. Nabigla lang talaga ako sa ibinalita mo kahapon. Sorry sa inasal ko ha. Sorry rin, Joseph. Sa akin wala yun. Pinag-alala mo lang talaga si Gianna. Akala nga niya hindi na kayo magkakaayos eh. Pwede ba naman yun? Best friend tayo, di ba? Oo, masaya ako na okay na tayo. Oo naman. At bilang peace offering ko sa pag-walk out sa inyo kagabi, heto, may dala ko. Yung paborito mo ulam, adobo. Ako ang nagluto nito. Wow, kaya pala nasa pintuan ka pa lang, nandyan na agad ang tingin ko eh. Ngayon lang ako nakaramdam ng gutom nang maamoy ko yan. Talaga ba? Totoong sinabi niya Minerva. Tignan mo nga oh. Hindi pa nga niya nagagalaw itong mga pagkain na in-order namin kanina sa bayan. Ako pa nga lang ang kumakain sa amin dalawa eh. Hindi ko talaga alam kung bakit wala akong ganang kainin ng mga yan. Parang mas gusto kong kainin tong dalang adobo ni Minerva. Kung ganon, heto, ipaghahain na kita. Para sa'yo naman talaga lahat itong adobo kaya kainin mo lang ng kainin. Ay, mukhang masarap talaga. Naglalaway ako bigla. Masarap talaga yan. Tamang-tama pala itong dinala ko eh. Dahil hindi ka pa pala kumakain maghapon. Sige, ubusin mo lahat yan. Salamat, Minerva. Anong klaseng adobo pala to? Adobong baboy. Ang lambot ng karne. Grabe, ang sarap. Siyempre, pinakuluan ko yun ng matagal para siguradong malambot talaga. Parang natatakam tuloy ako bigla. Pwede ba akong tumikim din? Bawal! Ha? Bakit naman bawal? Hindi mo ba nakikita na parang kulang na kulang pa yung dala kong adobo kay Gianna? Halatang gutom na gutom kasi talaga siya eh, oh. Oo nga, love. Sorry ah. Pwede bang akin lang muna to? Kumain ka na lang ng ibang handa dyan. Parang kulang pa kasi talaga to sa sobrang gutom ko ngayon eh. Okay. Hindi na makakayanin ng konsyensya ko na agawan pa kita, love. Go on. Kumain ka lang ng kumain. Makita lang kitang kumakain, busog na ako. Ang corny ha? Totoo naman eh. At saka, buti lang hindi na sumasakit ang sikmura mo ulit. Hindi na sumasakit yung sikmura mo, Gianna? Hindi na masyado. Bakit? Ha? Anong bakit? Wala. Ang ibig kong sabihin, buti naman. Sige, kain ka lang ng kain.
Ubusin mo yan. Sige, kumain ka na rin dyan ng ibang handa, Minerva. Sabayan mo na si Joseph. Sige. Pagkatapos ko palang kumain, love, magpapaalam na rin akong umuwi. Alam mo naman na malayo pa ang bahay ko. Gumagabi na rin kasi, tapos may pasok pa ako sa trabaho bukas. Ay, oo nga pala. Monday nga pala bukas. Okay, love. Naiintindihan ko. Basta kumain ka na lang muna. Magbalot ka na rin ng pagkain dahil baka masira lang yan eh. Sige, love. Isang oras pagkatapos magpaalam ni Joseph para umuwi, kaming dalawa na lamang ni Minerva ang naiwan sa bahay. Nagliligpit na ako ng mga natirang pagkain para ilagay sa ref. Pero bigla akong nabitiwan ang hawak kong takip ng Tupperware nang maramdaman ang matinding kirot ng sikmura ko. Agad akong namilipit at napadaing sa sobrang sakit. Mabilis naman akong nilapitan ni Minerva. Gianna, okay ka lang ba? Ang sakit ulit ng sikmura ko. Sobrang sakit. Mas malala ang sakit ngayon. Ha? Akala ko ba nawala na yan? Hindi ko rin alam. Ang sakit talaga. Maupo ka nga muna. Ang sakit! Parang may pumipiga sa sikmura ko. Namumutla ka na naman. Nag-aalala na ako sa'yo. Aray! Sobrang sakit. Nawala na to eh. Hindi ko alam kung bakit biglang bumalik. Hindi kaya dahil sa kinain mong adobo? Yun lang naman ang kinain mo bago ka magkaganyan eh. Hindi ko alam, Minerva. Pasensya na. Kasalanan ko to. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ko to. Sorry. Huwag kang mag-sorry. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Hindi mo kasalanan. Baka nabigla lang yung sikmura ko. Kasi maghapon akong hindi kumain tapos napakain ako ng marami. Grabe ng tagaktak ng pawis mo. Ang sakit talaga. Para ako nanghihina sa sobrang sakit. Hindi ko maipaliwanag kung gaano kasakit, Minerva. Na magpadala na kaya ako sa ospital. Ospital? Bakit kaya hindi ka muna magpahinga? Ipahinga mo na lang muna yan, Gianna. Malabong makatulog ako sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Aray! Talagang parang may kung ano humahalukay sa tiyan ko eh. Grabe yung sakit. Magpapadala na lang ako sa ospital para kahit papano may magbabantay sa akin doon. Alam mo naman na mag-isa lang ako dito sa bahay eh. Walang titingin sa akin. Ako na lang. Kung papayag ka, ako na lang muna magbabantay sa'yo. Total, nagigilty naman talaga ako kasi feeling ko ako ang may kasalanan kung bakit bumalik yung sakit ng sikmura mo. Hindi nga ikaw ang may kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Basta, ako na lang muna magbabantay sa'yo rito. Sigurado ka ba? Oo naman, best friend kita. Hindi kita mapapabayaan sa ganyang sitwasyon mo. Hayaan mong alagaan kita. Sige, hindi ko natatanggihan yan. Hindi rin ako papayag na tatanggi ka pa. Lalo na at talagang mahirap kapag mag-isa. Ngayon pa na may nararamdaman kang ganyan. Salamat, Minerva. Wala yun. Ako na ang bahalang mag-ayos dito sa labas. Magpahinga ka na muna. Sige, salamat talaga. Halika at aalalayan kita para mahatid kita sa loob ng kwarto. Thank you. Hindi ko alam kung anong oras na nang malimpungatan ako. Basta nagising na lamang ako na may malamig na mga kamay na pumulupot sa aking leeg. At pagmulat ng mga mata ko, nakita ko si Minerva na sinasakal na ako. Nagulat ako at nagpupumiglas. Pero hindi ko alam kung bakit kahit lumalaban ako, ay para bang walang nangyayari. Minerva, bitiwan mo ko! Mamatay ka na! Ano bang sinasabi mo? Bitiwan mo ko! Papatayin kita! Hanggat nabubuhay ka, para lang akong anino mo sa mga mata ng ibang tao. Ano bang nangyayari sa'yo? Bitiwan mo ko! Hindi kita maintindihan! Magkaibigan tayo, di ba? Yun ang akala mo! Kahit kailan, hindi kita itinuring na kaibigan! Ano? Aray! Sakal na ako! Hindi ako makahinga! Bitiwan mo na ako, Minerva! Kahit ang lalaking matagal ko ng gusto, nagawa mo pang agawin! Si Joseph ba ang tinutukoy mo? Sino pa ba? Mga agaw ka! Gusto mo ikaw na lang lagi ang bida!
Bitiwan mo ako! Papatayin kita! Magkaibigan tayo. Ano bang nangyayari sa'yo, Minerva? Tatanggalin kita sa landas ko! Mamatay ka na! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Gianna! Minerva? Gumising ka nga! Ha? Ano? Anong ano? Ano ba nangyayari sa'yo? Kanina pa kita ginigising. Ha? Binabangungot ka yata. Umuungol ka eh. Buti na lang at nagising ako. Ano? Ibig sabihin, panaginip lang yun? Umupo ka nga muna. Grabe na naman yung pawis mo. Oh. Ang sama ng panaginip ko. Akala ko nga sumasakit na naman yung sikmura mo, kaya ka umuungol. Yun pala, binabangungot ka. Akala ko totoo yun kasi pakiramdam ko gising talaga yung diwa ko eh. Ang weird. Ano ba yung napanaginipan mo? Nakita ko na parang galit na galit ka sa akin. Gusto mo kong patayin. Ano? Sinasakal mo kasi ako sa panaginip ko. Kita ko sa mga mata mo na galit ka sa akin. Ha? Ano ka ba? Huwag mo na nga masyadong isipin yun. Kasi hindi naman totoo yun. Panaginip lang yan. Ang mas weird pa ron, sinasakal mo ko sa panaginip ko. Tapos parang ramdam na ramdam ko rin yung mga kamay mo sa liig ko. Kaya feel ko totoong totoo yun. Kumalma ka nga muna, Gianna. Basta, panaginip lang yun. Hindi yun totoo. At saka, hindi naman ako galit sa'yo. Ang okay-okay pa nga natin eh. Kaya nga, nanibago lang ako sa panaginip ko kasi first time lang yun na mangyari. Na parang totoong totoo talaga. Ay! Oh! Ano na naman ang nangyayari sa'yo ngayon? Sumasakit na naman yung sikmura ko. Na naman? Nagugutom ka ba? Hindi ko alam. Aray! Sumasakit na naman talaga, Minerva. Eto na naman yung pakiramdam na parang may humahalo kayo sa tiyan ko. Teka, gusto mo bang ikuha kita ng pagkain? Sasama na ako sa iyo sa labas. Sigurado ka ba? Kaya mo bang maglakad? Oo, kaya ko. Ano bang gusto mong kainin? May mga natira pa naman sa ref eh. Iinitin ko na lang para sa'yo. Wala akong gusto rin sa mga natirang pagkain eh. Hindi ko nga alam kung bakit biglang naging mapili itong tiyan ko. Yung adobo mo lang talaga ang nagustuhan ko. Kung ganon, pagluluto na lang kita ng adobo. May nakita naman akong hilaw na manok sa ref mo kanina habang nag-aayos ako ng mga pagkain na tira. Sigurado ka ba? Pero masyadong late na rin naman eh. Alauna na ng madaling araw. Ayos lang yon. Nandito nga ako para alagaan ka eh. Walang problema sa akin yun. Salamat talaga, Minerva ha. Buti na lang at nandito ka. Wala yun. Kahit kumikirot ang aking sikmura, ay sinamahan ko pa rin si Minerva sa kusina. Naghihiwa siya ng hilaw na manok nang mapatin ako sa konting dugo na naroon. Sa hindi ko malaman na dahilan, napalunok ako. Napahawak na naman ulit ako sa aking tiyan dahil ramdam ko na tumunog yun. Hindi dahil sa sakit, kundi sa naramdaman kong gutom. Gutom na gutom ka na ba? Ha? Hindi pa naman masyado. Sus, nagsisinungaling ka. Grabe ka na nga makatitig dito sa hilaw na manok eh. Parang lalo lang akong ginutom. Oo nga eh. Kulang na lang may tumulo dyan na laway sa bibig mo. Pasensya na. Ayos lang. Kaya lang, matagal-tagal pa to ng konti ha. Naghihiwa pa lang ako eh. Okay lang. Kaya ko pa naman na makapaghintay. Sigurado ka? Parang hindi na eh. Masyado bang halata na gutom na ako? Medyo. Gusto mo bang kainin na tong manok kahit hilaw? Ha, baliw ka ba? Hilaw nga yan eh. Pwede naman yun ah. Ha? Sigurado ka ba? Oo, pwede yun. Pero kung maarte ka, baka hindi kayanin ng sikmura mo. Try mo lang. Pwede mo namang isuka kapag hindi mo nagustuhan eh. Niloloko mo naman yata ako eh. Hindi kita niloloko. Ano ka ba? Baka lang naman na gusto mong subukan.
Parang nakakadiri naman na kumain ng hilaw na manok. Susubukan mo nga lang. Marami na nga akong napapanood sa internet na kumakain ng hilaw ng manok eh. Wala namang nangyayari sa kanila. Sure ka? Oo nga. Ano, susubukan mo ba? Sige na nga, itatry ko lang. Oo, for experience lang naman eh. Sige. Heto, ipinaghiwa na kita ng hita nitong manok. Kainin mo na. Sige. Huwag mong ubusin kapag hindi mo gusto, ha? Anong lasa? Ang lambot. At wala akong malasahan na lansa. Ibig sabihin, masarap? Oo, ang sarap. Parang kumakain lang din ako ng luto na manok. Gusto mo pa ba? Ipaghihiwa pa kita. Sige, pahingi pa. Oh, heto. Sabi ko naman sa'yo eh. Pwede talaga yung kainin ng hilaw. Sarap! Kumusta ang sikmura mo? Parang umayos-ayos naman. Wala na akong maramdaman na kirot eh. Talaga? Mabuti naman kung ganon. Sige, kain ka lang ha. Ubusin mo na tong buong manok. Hindi ko nalulutuin. Baka ma-weirduhan ka sa akin, Minerva, ha? Ano ka ba? Hindi no. Gaya ng sinabi ko, may napapanood talaga ako na kumakain ng hilaw na manok sa internet. Safe na safe yan. Sige, kain ka lang. Sige. Magkasunod na araw akong binantayan ni Minerva. Pero isang gabi, doon na mas lalong lumala ang nararamdaman ko. Kahit hindi bukas ang ilaw, nakita ko na wala si Minerva sa loob ng silid. Ramdam na ramdam ko ang init ng katawan. Kaya naisip kong pumunta sa banyo para sana maligo. Kaso nga lang, kusang nanlambot ang aking mga binti at bumagsak ako ng padapa sa sahig. Namalikmata pa ako na para bang humahaba ang aking mga kuko sa kamay. Pero nang titigan ko ulit yun, normal lang naman ang itsura. Nasa ganung posisyon ako nang pumasok na si Minerva. Gianna, ano nangyayari sa'yo? Nanlalambot bigla ang binti ko kaya ako bumagsak. Halika, tutulungan kitang tumayo. Tumatagaktak na naman ang pawis mo. Oh. Nagising kasi ako sa init ng katawan na nararamdaman ko eh. Maliligo sana ako. Umupo ka ng maayos dito sa kama. Saan ka pala galing, Minerva? Lumabas lang ako para sagutin yung tawag ni Tito Aaron. Tinatanong niya kasi sa akin kung kailan ako uuwi. Sinabi ko naman na binabantayan pa kita dahil hindi pa maayos ang pakiramdam mo. Bibisita nga raw siya kapag may oras siya eh. Minerva? Ano yun? Masyado na ako nag-aalala sa kalagayan ko. Ha? Anong ibig mong sabihin, Gianna? Hindi ko na maipaliwanag tong nangyayari ngayon sa akin eh. Madalas na talaga ako ang nananaginip ng masama. Hindi ko lang nakukwento sa'yo. Tapos ngayon, nagising na lang ako na sobrang init na ng katawan ko. Dumagdag pa yung pasulpot-sulpot na sakit ng sikmura ko. Hindi pa rin maayos ang pakiramdam mo? Love, Anong ginagawa mo rito? Masama bang bisitahin ng girlfriend ko? Bukas din kasi yung pintuan nang dumating ako kaya pumasok na ako. Teka, tama ba yung narinig ko? Hindi ka pa rin magaling, love? pabalik-balik lang yung sakit ng sikmura ko, love. Bakit hindi mo sinasabi sa akin sa text? Ayoko kasing mag-alala ka lalo na't may biglaan kang luwas dahil sa work mo. Nagpatingin ka na ba sa doktor? Hindi, nawawala rin naman kasi. At saka, binabantayan ko naman siya, Joseph. Oo, nandito naman si Minerva, love. Ilang araw na rin niya akong inaalagaan. Pero kung pabalik-balik pa lang sakit ng sikmura mo, dapat nagpatingin ka na sa doktor. Mag-iisang linggo na yan eh. Dapat nung ikalawang araw na naramdaman mo yan, nagpadala ka na sa ospital. May time kasi na okay naman siya, Joseph. Di ba, Gianna? Oo. Kahit na. Magpapatingin na tayo sa ospital bukas. Hindi na yun kailangan. What? Bakit mo nasabi yan? Ipabalik-balik na nga yung sakit na nararamdaman ni Gianna. Huwag naman kayong magtalo, please, oh. Hindi naman kami nagtatalo, love. Ang akin lang, love, kung hindi pa pala ako dumalaw rito, hindi ko malalaman na hindi ka pa pala okay. At ngayon na nalaman ko na pabalik-balik pa rin yung sakit ng sikmura mo. Pakinig ka sa akin, love. Magpapatingin na tayo bukas sa doktor.
Magsasayang lang ng pera si Gianna. Sa tingin ko naman, kaya lang sumasakit ang sikmura niya dahil siguro hindi siya kumakain ng maayos ng pageant. Siyempre, nagda-diet siya ng malala eh. Hindi ka naman doktor para ikaw mag-diagnose ng ganyan kay Gianna. Pero may point si Minerva, love. Baka nga dahil sa hindi ko pagkain ng tama during the pageant kaya ganito sikmura ko. Kahit si Gianna, sumang-ayon sa akin. No, para makampante tayong lahat at malaman ang pulot dulo ng pagsakit ng sikmura ni Gianna. Ang pinakamabuting gawin, magpatingin na sa doktor. Please, love. Sayang sa pera, Gianna. Okay ka naman minsan eh. Pabalik-balik lang talaga pero may time na nawawala naman, di ba? Love, magpa-check up na tayo para makampante tayong lahat. Alam mo naman na babalik na ulit ako sa work ko. Ayaw mo na nag-aalala ako, di ba? Kaya magpa-check up na tayo, please. Sige. Gianna! Bakit ba ayaw mong magpa-check up si Gianna? Hindi ko sinasabing ayoko. Sayang lang ang pera. Di ako magbabayad. Aangal ka pa ba? Ang angas mo ah. Naging boyfriend ka lang ni Gianna kung makaasta ka, parang hawak mo na ang buhay niya. Ikaw na nagdedesisyon para sa sarili niya eh. Ano bang sinasabi mo? Para naman sa ikabubuti niyang desisyon na ginagawa ko. Wala namang mawawala kung magpapacheck up siya, di ba? Isa pa, ikaw nga tong parang gusto pa siya mapasama eh. Dahil ayaw mo siya magpa-check up. Best friend ka ba talaga niya? Huwag na kayong mag-away, please. Wow! Ikaw tong biglang sumulpot sa pagkakaibigan namin tapos questionin mo pa ang pagiging kaibigan ko kay Gianna. Tama na, huwag na kayong mag-away, huwag na kayong magtalo. Pagsabihan mo yung boyfriend mo, Gianna. Sinisira niyang pagkakaibigan natin. At saan naman nanggagaling yung sinasabi mo na sinisira ko kayo? Gusto ko lang naman magpa-check up si Gianna. Please, tama na, Joseph. Oo na, magpapacheck up na nga ako bukas eh. At talagang mas makikinig ka sa kanya, ha Gianna? Hindi naman sa ganon, Minerva. Gusto ko lang din kasi talaga na makampante ako. At malaman kung bakit sumasakit tong sikmura ako. Di mas nakikinig ka nga sa kanya. Ewan, bahala ka sa buhay mo. Talagang mas pinipili mong lalaki yan kesa sa pagkakaibigan natin. Nagka-boyfriend ka lang, pinabaliwala mo na yung mga advice ko. Ano? Ganyan ba talaga kakitid ang utak mo, Minerva? Joseph, ano ba? Magsama kayo! Aalis na ako! Minerva! Hayaan mo na siyang umalis. Bakit mo naman kasi sinabi pa yun, Joseph? Hindi mo pa napapansin? Ang nonsense namang sinasabi niya. Samantalang gusto ko lang naman magpa-check up ka. Anong masama sa pagpapacheck up? Pero hindi mo na dapat sinabi yun. Huwag na natin siyang pagtalunan. Sige na, matulog ka na. Hindi na rin ako uuwi. Para maaga pa lang makapunta na tayo sa ospital. Sige. Dito na ako sa sofa matutulog. Okay, love. Akala ko'y magtutuloy-tuloy na ang pagtulog ko ng gabing yun Pero nagkamali ako. Mas dumoble ang init na nararamdaman ng katawan ko na nagpagising sa akin Natanaw ko sa labas ang maliwanag na buwan Nanigas din ang mga kamay ko. Nang matanaw ko na tulog pa rin si Joseph sa sofa, dahan-dahan akong bumangon Dumiretso kagad ako sa banyo at nilako ang pintuan noon Inabot ko yung tabo para buhusan ang katawan ko. Nang matigilan ako nang makita ko ang refleksyon ko sa salamin Sa sobrang gulat ko, nabitiwan kong tabo at bumagsak yun sa sahig. Lumikha yun ng malakas na ingay. Anong nangyayari sa akin? Bakit ganito ang balat ko? Bakit nanginginang ang balat ko? Anong ibig sabihin nito? At ano to? Bakit ako tinubuan ng pangil? Nananaginip na naman ba ako? Panaginip lang ba to? Gianna? Love? Nandiyan ka ba sa loob? May narinig akong bumagsak kaya nagising ako Nagising si Joseph. Hindi niya ako pwede makita sa ganitong itsura ko. Love? Siguradong matatakot siya, hindi pwede. Love? Ano ba? Alam ko nandiyan ka sa loob dahil nakakandado yung pinto. Nandito nga ako. Bumalik ka na sa pagtulog. Okay lang ako. Nabitiwan ko lang yung tabo. Ganun ba? Sige, hihintay na lang kita lumabas. Huwag na! Ano? Bakit? Basta, bumalik ka na sa pagkatulog mo.
Bigla naman ako nagduda dyan sa boses mo. Pakibukas nga. Matulog ka na! Buksan mo muna yung pinto para ma-check kita. Okay lang ako. Pakibukas. Please, wag na matulog ka na. Ayoko! Pinag-aalala mo ko dyan sa ginagawa mo, love eh. Bubuksan mo ba o pwepwersahin ko itong buksan? Ano ba nangyayari sa'yo? Buksan mo na. Nag-aalala na ako eh. Hindi pwede. Ano? Kung ayaw mo, sige. Mapipilitan akong pwersahin itong buksan. Wag! Hindi mo ako mapipigilan. Gianna, bubuksan ko na to. Huwag mong sirain yung pinto, please! Aray! Ano nangyari sa'yo dyan? Nasugatan lang tong braso ko habang binabangga ko tong pinto. May nakausali palang pako rito kaya tinamaan ako. Sinabi ko naman kasi sa'yo, huwag mo nang pilitin buksan. Lalabas naman ako mamaya eh. Bumalik ka na basta sa pagtulog mo. Hindi! Alam ko may nangyayari sa'yo dyan sa loob. Kaya hindi mo ako mapipigilan, Gianna. Umatras ka! Lumayo ka sa may pinto! Sisipahin ko na para mabuksan. Baka tamaan ka. Wag! Ayoko! Wala ka na magagawa, Gianna. Mamili ka. Bubuksan mo tong pinto o sisirain ko to. Wag! Gianna? Ikaw ba yan? Anong nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Huwag kang matakot sa akin, Joseph. Please. Ikaw ba talaga yan? Oo, pero hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Nasaan ka pupunta? Bakit umahakbang ka papalayo sa akin? Huwag kang lalapit! Natatakot ka ba sa akin? Pakiusap, Joseph. Huwag kang lalapit sa akin! Teka, anong amoy yon? Ha? Naaamoy mo ba yon? Ang alin? Amoy ba yun ng dugo mo? Ano? Amoy ng dugo yon. Parang ang sarap. Ano? Halimaw! Halimaw ka! Huwag kang lalapit sa akin! Ang bango ng amoy ng dugo mo. Bakit ganun? Bigla ko nakaramdam ng gutom. Halimaw! Aswang! At saan ka pupunta? Huwag kang tatakbo! Bumalik ka rito! Tulong! Sabi na bumalik ka rito! Kailangan kong matikman ang dugo mo! Nagdilim bigla ang paningin ko. Ang huling malino na nakita ko ay ang tumatakbong imahe ni Joseph palabas ng bahay. At kahit wala ako sa wisyo, nagawa ko siyang habulin. Paglabas ko hindi ko nakita si Joseph. Sumisinghot-singhot pa ako at pilit na inaamoy ang dugo niya. Pero ibang amoy ng dugo ang nanuot sa aking ilong. Napatingin ako sa gilid ng kalsada at may nakita ko roon na isang asong pilay at duguan. Kumalam na naman ang sikmura ko. Para bang may sariling pag-iisip ang aking katawan. At kahit hindi ko gusto, ay naglakad ako palapit sa aso. Patakbo na sana ang hayop na yon nang dambahin ko. Paglapat ng kamay ko sa aso, may lumabas na imahe sa isip ko na naging dahilan kung bakit napilay ito. May bumangga na tricycle sa kanya, pero hindi ko na yun pinagtuunan ng pansin. Dahil hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Tuluyan na akong nawala ng malay. At nagising na lamang na nasa harap ng bahay ni na Minerva. Gianna? Anong ginagawa mo rito? Tulungan mo ako, Minerva. Ha? Pasok ka! Bakit ganyan ang itsura mo? Bakit puno ng dugo yung damit at palibot ng bibig mo? Hindi ko alam. Umupo ka. Kumalma ka nga muna. Tulungan mo ako. Paano kita matutulungan kung hindi mo masabi sa akin kung anong nangyari sa'yo? Hindi ko rin kasi alam. Para ko nawala sa sarili. Sa katunayan yan, hindi ko alam kung bakit ako napunta rito sa bahay niyo. Nasa si Tito Aaron. Hindi niya ako pwedeng makita sa ganitong ayos. Wala si Tito Aaron. Umalis na. Alam mo ba kung anong oras na? Hindi. 4:00 na ng madaling araw kaya namamasada na siya. Ako lang ang tao rito sa bahay kaya safe ka rito. Hindi ko na alam ang nangyayari sa akin, Minerva. Saan ba nanggaling ang dugo sa katawan mo? Hindi ko nga alam. Hindi ko alam.
Kumalma ka. Paano ako kakalma, Minerva? Parang nag-total blackout ang isip ko at hindi ko na matandaan yung mga nangyari. Natatakot na ako. Nasaan si Joseph? Bago ako umalis sa bahay mo, siya ang kasama mo, di ba? Nasaan siya? Si Joseph? Oo, si Joseph. Nasaan siya? Si Joseph? Gianna, ano? Magsalita ka. Si Joseph, sigurado wala na kami. Matapos niya ako makita sa itsura ko kanina. Sigurado na hindi na siya babalik sa akin. Ha? Hiwalay na kayo? Bakit nakangiti ka? Bakit parang masaya ka pa? Kung ano-ano kasi ang nakikita mo eh. Baka nga, hindi ko na rin alam. Halika, samahan mo ako sa kwarto ko. Pupunasan kita. Hindi ka ba natatakot sa akin, Minerva? Bakit hindi ka natatakot sa ganitong itsura ko kahit na nakikita mo kung puno ng dugo? Kaibigan kita eh. At hanggat hindi mo kinukwento sa akin kung ano ba talaga ang nangyari, hindi kita mahuhusgahan. Pero hindi rin naman kita pipilitin na magkwento. Maniwala ka. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin, Minerva. Naniniwala ako sa'yo. Pero wala ka ba talagang maalala? May konti ako naaalala pero hindi ko pa kayang sabihin dahil hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin. Kung ganon, sige, hayaan mo. Katulad ng sinabi ko, hindi kita pipilitin. Basta ngayon, kumalma ka muna. Tayo lang naman dalawang nandito sa bahay eh. Sige. Salamat talaga, Minerva. Halika, tara na sa kwarto ko. Lilinisan kita. Dito ka na rin magpahinga sa bahay. Sige, thank you talaga ha. Wala yon, ano ka ba? Best friend mo ako. Hinding-hindi kita pababayaan at tatalikuran. Tama nga na ako ang tinakbuhan mo eh. Hindi ko pa rin talaga alam kung paano ako napunta rito. Para bang wala rin ako sa sarili ko habang naglalakad ako. Para ako nagising na lang sa pagtulog ko tapos nandito na lang ako bigla. Sige na, hindi mo naman kailangan magpaliwanag sa akin eh. Halika na, para naman malinisan na kita at nang makapagpahinga ka na. Sa bahay muna ako ng tiyuhin ni Minerva na natili ng magdamaga. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko'y pagod ang buo kong katawan. Kaya hindi ko na malaya na maghapon na pala akong tulog. Oh, buti naman at gising ka na. Anong oras na? 8:00 na ng gabi. Maghapon kang tulog. Hindi na kita ginising dahil halatang pagod na pagod ka. Nakita mo ba yung cellphone ko? Ha? Eh parang wala ka naman yatang dalang cellphone kagabi. Wala ba? Oo, wala akong napansin eh. Bakit mo pala hinahanap? Magbabakasakali lang na nag-text o tumawag sa akin si Joseph. Malabo nang tumawag na yun sa'yo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Wala naman ako ibang ibig sabihin. Ikaw lang kasi nagsabi nun sa akin kagabi na wala na kayo ni Joseph. Eh di kung wala na kayo, ibig sabihin, hindi ka na niya kukontakin pa. Mukhang tama ka nga, pero uuwi na ako, Minerva. Ha? Uuwi ka na? Dumito ka na muna ng isa pang gabi. Tsaka sakto ang gising mo dahil katatapos ko lang magluto ng hapunan. Halika, maupo ka at kumain na tayo. Para naman may kasabay ako. Nawawalan ako ng ganang kumain kapag wala akong kasabay eh. Nasaan pala si Tito Aaron? Wala pa ba siya? Wala pa nga eh. Pero sa tingin ko pauwi na rin yun. Sinabi ko kasi na nandito ka eh. Hinahanap niyo ba ako? Tito Aaron, magandang gabi po. Sakto ang uwi mo, Tito. Katatapos ko lang na maghain ng hapunan. Buti naman at nakauwi ka na kaagad. Siyempre naman. Nagmadali talaga ako na sabihin mo na nandito ang kaibigan mo si Gianna. Long time no see, Tito. Long time no see talaga. Naging abala ka ng pageant eh. Naging abala rin naman ako kaya hindi na ako nakapanood. Sayang. Na-miss kita. Payakap nga. Sige ho. Huwag ka lang tumayo dyan at ako na lang lalapit sa'yo. Teka, Tito. Ano yun?
Ano ho yan nasa damit niyo? Dugo ho ba yan? Ah, oo nga no. Hindi ko na malaya na naman pala ng dugo tong damit ko. Saan ho galing yan? Kasi may nadaanan akong pusa sa kalsada. Nako, nabangga yata ng sasakyan kaya duguan. Buhay pa yung pusa. Naawa naman ako na baka masagasaan pa na ibang sasakyan at tuluyang mamatay. Kaya naman binuhat ko para tanggalin sa gitna ng kalsada. Nilagay ko na lang sa gilid kung saan siya ligtas. Ang bait naman talaga ng tito ko. Siyempre, ako pa ba? Oh, nakakatampo naman doon si Gianna oh. Bakit ho? Ako lang yata talaga nakakamiss sa yung bata ka eh. Nandito na ako sa harapan mo oh. Pero mukhang ayaw mo pa rin magpayakap sa akin. Ay, hindi naman ho. Nakakatampo ka naman. Naku, si Tito talaga. Sige na ho, hag na po tayo. Namiss ko rin naman ho kayo. Mabilis akong napabitiw mula sa pagkakayakap kay Tito Aaron nang may nakakatakot na namang imahe na lumabas sa aking isip. Para akong nananaginip ng gising. Kitang-kita ko na may hinahabol si Tito Aaron na isang lalaking pulubi sa madilim na eskinita. Hindi rin ako pwede magkamali sa nakita ko na may pangil si Tito at mapula ang kanyang mga mata. Bago niya kagatin sa leeg ang pulubi. Saan ka pupunta, ha? Tatakbo ka pa? Wala ka nang tatakbuhan. Huwag mo na akong pahirapan pa. Dahil masyado na akong gutom para habulin ka pa. Kapag hindi mo ako pinahirapan, hindi rin kita sasaktan masyado. Kaya mamili ka na lang. Dugo mo lang naman ang kailangan ko eh. Ibigay mo na sa akin ang dugo mo. Tutal, wala ka namang pamilya na maghahanap sa'yo, di ba? Pulubi ka lang naman eh. Magpasalamat ka pa nga eh. Dahil wawakasan ko na ang buhay mo. Di matatapos na rin ang paghihirap mo sa mundong ito. Isang kagat lang naman sa leg eh. Isang kagat lang. Tito? Ano nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba, Gianna? Oo nga, ayos ka lang ba, Gianna? Para yatang nakakita ka ng multo. Ayos lang ho ako. Parang hindi. Para kang namumutla. Teka, sumasakit na naman ba ang sikmura mo? Heto, may niluto akong pagkain na para lang sa'yo. Magugustuhan mo to. Hindi na. Sa tingin ko, uuwi na muna ako. Oo nga naman. Hindi ba? At sinabi ko na sa'yo na bukas ka na lang umuwi. Bakit naman bigla na namang nagbagong isip mo? Nakakatampo ka naman bigla dyan? Alam kaya niya? Ha? Alam ang alin? Wala. Sige, bukas na lang ako uuwi. Ayos. Tama lang naman talaga na dumito ka muna. Kasi ang tagal mong hindi nakabisita rito eh. Sige po, Tito. Maupo ka na makakain na tayo. Hindi ko pwedeng iwan dito na mag-isa si Minerva. Lalo na't mukhang hindi niya alam. Ano? May sinasabi ka ba, Gianna? Wala po, Tito. Ang sabi ko po, mukhang masarap po lahat ng niluto ni Minerva. Talagang masarap yan, no? Kain ka na. Sige ho. Sigurado ka ba na ayos ka lang talaga, Gianna? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Wala. Ayos lang naman talaga ako. Sige ho, kain na tayo. Nagpanggap ako na walang alama. Dahil sa takot na baka kapag iniwan ko na mag-isa si Minerva, baka kung anong gawin sa kanya ni Tito Aaron. Lalo na't mukhang walang kaalam-alam si Minerva sa katauhan ng tiyuhin niya. Nang matapos na kaming kumain, agad ko nang niyaya si Minerva na pumasok sa kwarto dahil may gusto kong itanong sa kanya. Teka lang, Gianna. Bakit ba? Basta pumasok na lang tayo sa kwarto. Oo na, sige na. Ilak mo na yung pinto. Oo, bakit? Matutulog na ba tayo? Matutulog ka na ba? Halos kagigising mo lang ah. Shh! Huwag ka lang masyadong maingay. Ha? Bakit ba? May gusto lang akong itanong sa'yo. Ano naman yun?
Tiyuhin mo pa talaga si Tito Aaron? Ha? Bakit mo naman natanong yan sa akin ngayon? Basta sagutin mo na lang ako, Minerva. Hindi naman ako lumaki sa kanya eh. Pumunta lang ako sa poder niya nung nag-aaral na tayo ng college. Pero kadugo mo talaga siya. Siguro, pinsan siya ng tatay ko na pumanaw na. May napapansin ka ba sa kanyang kakaiba? I mean kay Tito Aaron. Hindi ko alam kung bakit tinatanong mo sa akin yan ngayon. Medyo nagdududa na ako ha. May problema ba, Gianna? Sagutin mo na lang, please. Wala naman ako napapansin na kakaiba sa kanya. Sigurado ka ba? Naguguluhan na ako kung bakit ka nagtatanong ng ganyang mga tanong sa akin ngayon, Gianna. Kung makapagtanong ka, para bang hindi mo matagal na kilala si Tito Aaron ah. Matagal mo na rin siyang kilala, di ba? Kung gaano na tayo katagal na magkaibigan, ganun mo na rin siya katagal na kakilala. Pwede bang wag mo masyadong lakasan ang boses mo, Minerva? Baka kasi marinig tayo ni Tito Aaron. Baka marinig niya na pinag-uusapan natin siya. Bakit kasi hindi mo masabi sa akin kung bakit nagtatanong ka ng mga ganyan ngayon? Kasi... aray! Oh, ano nangyayari sa'yo? Sumasakit na naman yung sikmura ako. Aray! Ha? Bakit ba parang pabalik-balik na yung sakit ng sikmura mo? Hindi ko rin alam. Ang sakit. Teka, parang magtutumba ka yata. Halika't aalalayan kita. Salamat. Agad na lumapit sa akin si Minerva. Nang hawakan niya ang kamay ko para alalayan niya ako na makaupo sa kama, bigla na namang may pumasok na imahe sa utak ko. At doon ko nakita ang mga hindi ko inaasahan na pangyayari. Nakakainis! Inis na ako sa kanya! Ay nako, ibang inis na naiinggit, Minerva. Tumigil ka nga, Tito Aaron. Lagi mo naman kasi talagang kinakampihan si Gianna. Bakit? Dahil gusto mo siya? Ako ang pamangkin mo. Kaya nga dapat ako ang kinakampihan mo. Hindi naman kita pwede mapangasawa kahit kampihan kita, hindi ba? Basta, naiinis ako. Ngayon na nakuha na naman siya para sumali sa pageant, tsak na makakatanggap na naman ako ng mga pagkukumpara sa mga tao. Eh ano naman magagawa mo? Maganda si Gianna, ikaw hindi. Lagi pa kayo magkasama. Mag-best friend kayo. Normal lang na may kukumpara ka ng mga tao sa kanya. Eh wala eh. Maganda kasi talaga siya. Hindi ako papayag na manalo siya. Ha? Ano ibig mo sabihin? Kailangan hindi siya manalo. Kailangan mapahiya siya sa harap ng maraming tao sa bayan. Anong gagawin mo? Yayang gawin ko siya. Paano? Basta, lalagyan ko lang ng laway ko ang tubig o pagkain na ibibigay ko sa kanya. Malakas ang laway ng mga danag na katulad natin. Kaya sigurado ako na isang pagkain o tubig lang na mainom niya, matutuliron na siya. Masasaktan ba ang Gianna ko dyan? Wala akong pakialam kahit na masaktan siya. Ha? Hindi ako papayag. Ayoko masaktan ng babaeng mahal ko. Ang corny mo, Tito Aaron? Hindi ako papayag dyan sa gusto mong mangyari, Minerva. Hindi ka talaga nag-iisip, Tito, ano? Ano? Kapag niyanggaw ko si Gianna, magiging katulad natin siya. Mahahawaan ko siya ng pagiging vampira natin. At kapag nangyari yon, edi mas may karapatan kang maging asawa siya. Kasi pareho na kayong vampira, di ba? Malay mo, magustuhan ka rin niya. Talaga? Oo, Tito. Kaya magtiwala ka lang dito sa plano ko. Sa susunod na magkita kayo ni Gianna, pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mong gawin sa kanya. Totoo ba yan? Oo, malabong hindi natin siya mapasunod sa mga gusto natin kapag nayanggaw ko na siya. O sige, pumapayag na ako dyan sa pangyayanggaw na gagawin mo kay Gianna. Basta ipangako mo sa akin na mapapasakin siya. Oo naman, Tito. Sayong-sayo na siya. Bala ko na siyang yanggawin mamaya. Anong gagawin mo? Bibigyan ko siya ng tubig na mayanggaw mamaya sa pageant niya. Sigurado ako na kapag tumalab agad sa kanyang yanggaw ko, hindi na siya makakasagot at makakarampa ng tama. E di, hindi siya mananalo. Halatang inggit ka na talaga. Akala ko ba sumasang-ayon ka na sa gagawin ko?
Baka nakakalimutan mo, gagawin ko rin to para mapasaya ang babaeng nagugustuhan mo. Oo na, oo na. Eh kung ganon, tumahimik ka na lang dyan, Tito. At hintayin mo na lang ang susunod na mangyayari. O ano? Ano na nangyari dyan sa plano mo? Parang wala namang nangyari. Nagtataka nga ako, Tito eh. Bakit? Nagpapakita lang ng mga sintomas si Gianna na may young down na siya. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko pa siya tuluyang nangahawa. Bakit hindi pa siya nagiging vampira tulad natin? Bakit hindi pa siya tuluyang nagpapalit ng anyo? Baka naman mahina na ang hawa mo. Malabo yan. Malakas ang hawa ng laway ko. Hindi ko alam kung bakit parang hindi siya gaanong tinatablan. Baka naman malakas ang resistensya ng katawan niya. Kahit na! 2 beses ko na siyang niyanggaw, Tito Aaron. Una, yung sa tubig. Pangalawa, yung sa adobo. Malabong hindi pa siya tuluyang mahawa sa dami ng pagkain na kinain niya. Naguguluhan ako. Eh kung tutuusin, dapat nga nagiging parang nauulol na aso na siya sa dami na nang niyanggaw sa kanya eh. Maghintay ka pa ng konti. Maghintay pa tayo. Malay mo naman, mabagal lang talaga ang talab sa kanya. Basta, kailangan maging asawa mo na siya. Kung pwede mo na siyang asawahin kapag wala siyang malay, gawin mo na. Para tuluyan na rin masira ang buhay niya. Para hindi na rin siya balikan pa ni Joseph. Para ano? Para mapunta sa yung lalaki? Inagaw niya lang sa akin si Joseph. Hindi ako papayag na mapunta rin sa kanyang lalaking gusto ko. Lahat na lang kasi, nasa kanya na. At saka, bakit ba umaangal ka pa, Tito? Heto na nga oh, ako na ang gumagawa ng paraan para mapunta sa'yo ng tuluyan si Gianna. Hindi ka ba masaya? Masaya siyempre. Yun naman pala eh. Pareho tayo makikinabang dito sa ginagawa ko. Mapupunta sa'yo si Gianna at mapupunta naman sa akin si Joseph. Oo na. Basta mapapunta mo lang dito sa bahay si Gianna. Ako na ang bahala. Kung kinakailangan na gapangin ko siya, gagapangin ko siya. Para mapasakin na siya ng tuluyan. Yan ang gusto kong marinig sa'yo, Tito. Gianna! Gianna, ano ba? Nasasaktan ako! Bakit ang higpit ng kapit mo sa braso ko? Bitiwan mo nga ako. Traidor! Ha? Ano? Ano sinasabi mo dyan, Gianna? Traidor kang kaibigan! Layuan mo ako! Ano bang pinagsasabi mo dyan? Huwag kang lalapit sa akin. Alam ko ng lihim mo. Ha? Isa kang vampira. Paano mo yun nalaman? Ikaw rin ang may kagagawan kung bakit ako nagkakaganito. Kung bakit sumasakit lagi ang sikmura ko. At kung bakit parang nagiging halimaw ako. Ano? Naging halimaw ka? Nagpalit anyo ka na? Ibig sabihin, katulad ka na namin? Hindi ko alam. Pero alam ko na ngayon na ikaw ang punot dulo ng pagbabago sa akin. Ibalik mo ako sa dati. Hindi ka na babalik sa dati, Gianna. Ano? Ngayon na nalaman kong nagpalit anyo ka na. Ibig sabihin, katulad ka na namin ni Tito. Nabibilang ka na sa amin. Hindi! Hindi! Ayoko nito! Wala ka na magagawa pa. Tanggapin mo na ang kapalaran mo. Hindi! Aray! Sakto! Ngayon na ang pinakakabilugan ng buwan. Tingnan nga natin kung talaga ba ang kauri ka na namin ngayon. Ayoko! Hindi mo na yan mapipigilan pa, Gianna. Dahil baguhan ka pa lang. Hindi mo pa makukontrol ang kakayahan mo na magpalit anyo. Kahit anong gawin mo ngayon, lalabas at lalabas ang pagiging aswang mo. Aswang? Ayoko! Ayoko! Hindi! Hindi ako aswang! Hindi ako katulad niyo! Tao ako! Isa akong tao! Dati, oo, pero hindi na ngayon. Ano nangyayari sa akin? Ang sakit na sikmura ko! Naninigas ang tiyan at mga kamay ko! Anong nangyayari dito, Minerva? Tito, saktong-sakto ang pagpasok mo. Tuluyan ng tumalab kay Gianna ang pangyayanggaw ko. Makikita mismo natin ang pagpapalit anyo niya ngayong kabilugan ng buwan.
Kauri na natin siya? Hindi! Hindi niyo ako kauri! Mga halimaw kayo! Nasabi mo lang yan kasi hindi mo pa nakikita ng maayos ang sarili mo. Sa pagpapalit anyo mo. Pero ngayon, wala ka ng kawala, Gianna. Katulad ka na namin. Hindi! Aray! Aray! Naninigas na naman ang kalamnan ko! Hindi ko na magalaw ang mga daliri ko! Makikita mismo ng dalawang mga mata ko kung paano ka magpapalit ng anyo. Sigurado ako na magiging kasing sama na rin ng isang halimaw ang itsura mo. Hindi ko na kaya ang sakit! Aray! Napahiga na ako sa sahig dahil nasa kabilang parte ako ng kama. Kaya hindi na nila nakikita ang nangyayari sa akin at hindi ko rin nakikita ang reaksyon nila. Basta nararamdaman ko lang ang bilis ng tibok ng puso ko at ang paghahabol sa sarili kong hininga. Mga ilang minuto rin akong tila uod na nagkikisay sa sahig. Tagaktak ang pawis ko habang dahan-dahan akong bumabangon. Hinarap ko na sila at kitang-kita ko ang gulat sa kanilang ekspresyon. Anong ibig sabihin nito? Bakit ganyan ang itsura niya, Minerva? Hindi ko rin alam, Tito. Ikaw ang may kagagawa ng pagbabago ko tapos nagugulat ka ngayon? Hindi dapat ganyan ang itsura mo. Bakit ka kumikinang? Bakit kumikinang ang balat mo? Bakit parang hindi ka naman mukhang halimaw? Dapat pumangit ka. Ikaw ang may kagagawa nito sa akin! Ikaw! Lalo siyang gumanda. Pwede bang tumahimik ka muna, Tito? Hindi pwede mangyari to. Hindi ganyan ang inaasahan tong itsura mo. Dapat pumangit ka. Dapat pangit ka. Ipinapakita mo lang sa akin ngayon na talagang totoong kinaiinggitan mo ko. Dahil totoong inggit na inggit ako sa'yo. At hindi mo ako masisisi ngayon ang maramdaman ko sa'yo. Tinuring kitang kaibigan, Minerva. Para saan ang pagiging totoong kaibigan mo sa akin? Kung sa tuwing magkasama tayo, lagi mong napaparamdam sa akin kung gaano ako kakulelat. Na hindi ako papantay sa ganda at galing mo. Kasalanan ko ba yon? Hindi ko kasalanan na maramdaman mo yon. Dahil katulad ng sinabi ko sa'yo, naging totoo akong kaibigan sa'yo. Wala akong pakialam. At ngayon, kahit nahawaan na kita ng pagiging aswang, iba pa rin ang kinalibusan ng itsura mo. Lalo kang gumanda. Lalo kang naging kaakit-akit. At sa akin mo pa yan isisisi ngayon? Kung hihilingin ko sa'yo na ibalik mo ako sa dati, magagawa mo ba? Bumalik ka man sa dati o hindi, lumilitaw pa rin ang ganda mo. Siguro dahil maganda ang budhi ko. Kabaliktaran sa kasamaan ng ugali mo, kaya masama rin ang mukha mo. Mas binibigyan mo lang ako ng dahilan para patayin ka. Anong patayin? Hindi natin siya papatayin, Minerva. May usapan tayo. Mapupunta sa akin si Gianna. Siyang mapapakasawa ko. Ngayon nakauri na natin siya. Mas tama lang na mapunta siya sa akin. Bulag ka ba, Tito? Hindi mo ba nakikita? Tingnan mo nga mabuti si Gianna kung kauri natin siya. Kahit ikaw, alam mong hindi natin siya kauri dahil sa itsura niya ngayon. Pero ikaw ang humawa sa kanya. Ikaw ang nangyanggaw sa kanya. Kaya alam kong ikaw ang may gawa kung bakit naging ganyan ang kinalabasan ng pagpapalit niya ng anyo. Hindi ko rin alam kung bakit naging ganyan ang itsura niya. Pero hindi na ako makakapayag ngayon na maging asawa mo siya. Papatayin ko siya. Hindi! Hindi mo ako mapipigilan. Gianna, kauri ka na namin ngayon. Pumayag ka na maging asawa ko para hindi na tayo magkagulo pa. Para hindi ka na rin magawang saktan ni Minerva. Tao o hindi, hindi ako papatol sa'yo, Tito Aaron. Ano? Alam kong narinig mo ang sinabi ko at malinaw yon sa pandinig mo. Hindi ako papatol sa'yo. Hindi ako magiging asawa ng isang katulad mo. Isa kang mamamatay tao. Ano? Paano mo nalaman yun? Yan din ang pinagtataka ko. May kakayahan siyang malaman ng mga nangyayari sa atin. Kaya niya nalaman na niyanggaw ko siya. Dahil may kakaiba siyang kakayahan, Tito. Mas malakas na ngayon ang kutob ko na hindi natin siya kauri. Kailangan na natin siyang patayin. Patayin na natin siya. Sabi nang hindi natin siya papatayin.
Siya ang gusto ko mapangasawa. Kanina lang bulag ka. Ngayon naman bingi ka na. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya na hindi ka niya papatulan, Tito? Alam kong nabubulag ka na sa sobrang inggit mo kay Gianna. Kaya gustong gusto mo siyang patayin. Pero sinasabi ko na sa'yo na kailangan ko siya. Kailangan ko siya para madagdagan ang lahi natin. Hindi nga ako papatol sa'yo, Tito Aaron. Narinig mo ba yon, Tito? Patayin na natin siya dahil hindi mo rin naman siya mapapakinabangan. Kung ayaw mo, pues ako ang papatay kay Gianna. Yun ay kung papayag akong mapatay mo ko. Wala kang magagawa dahil kung babasehan lang natin ang lakas nating dalawa, mas malakas ako sa'yo. Ako rin ang nagyang daw sa'yo. Hindi mo pa kontroladong lakas mo. Kaya madali lang sa akin na mapatay ka. Nabigla ako nang dumoble ang naging bilis ni Minerva. Nakalapit siya kaagad sa akin. Doon ko palang nakita na kusang humaba ang kanyang mga kuko sa kamay at lumabas na rin ang matalas niyang pangil. Kitang-kita ko na rin ang namumula niyang mga mata. Inatake niya ako. Kakalmutin niya sana ako sa mukha pero napigilan ko siya. Ramdam ko na may nagbago na naman sa akin. Anong nangyayari sa'yo? Bakit namumuti ang iyong mga mata? Sabi ko na nga ba't hindi ka namin kauri? Ano klaseng aswang ka? Ha? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ikaw ang may gawa nito sa akin. Aswang ka rin. Hindi mo yun maitatanggi na nakikita ko sa'yo ngayon. Bitiwan mo ako! Gusto mo akong patayin, di ba? Patayin mo ako kung kaya mo. Nasasakay ako. Ang lakas mo. Bakit kaya kakalakas? Bitiwan mo ko! Papatayin kita! Ikaw ang papatayin ko! Tito Aaron, ano ba? Tatanga ka lang ba dyan? Manunood ka lang ba? Tulungan mo ako dito. Papatayin niya ako. Nasasakay niya ako. Hindi na ako makahinga. Bitiwan mo siya, Gianna. Aray! Aray! Nasugatan yung leg ko. Gusto kitang mapangasawa. Pero hindi ako papayag na mapatay mong kadugo at kauri ko. Patayin natin siya dito. Tulungan mo akong patayin siya. Dugo. May naaamoy akong dugo. Naaamoy ng dugo ko mula sa leg ko. Ang bango. Ang bango ng dugo. Natatakam siya sa dugo mo, Minerva. Bigla akong nagutom. Hindi ito maaari. Natatakam siya sa dugo ko. Kung totoong kauri natin siya, hindi siya dapat natatakam sa dugo ng kapareho nating aswang. Hindi niya makontrol ang gutom niya dahil kabilugan ng buwan ngayon. Kailangan ko ng dugo mo. Gusto ko ng dugo. Bitiwan mo ako! Kailangan kong mainom ang dugo mo. Tito Aaron, sinasakay na ako. Tulungan mo ako. Papatayin kita. Bitiwan mo siya! Aray! Mukhang nawawala na sa sarili niya. Gaya ng sinabi ko, hindi pa niya kontrolado ang pagpalit niya ng anyo. Dugo! Kailangan ko ng dugo! Patayin na natin siya bago pa ako ang mapatay niya. Tutulong na ako sa iyo ngayon. Pagtulungan na natin siya. Nang mga sandaling yun, alam ko na wala na ako sa aking sarili. Ramdam ko na umatake na sa akin si Minerva at Tito Aaron. Lumaban ako, pero kulang ang aking lakas dahil sa pagsasanib puwersa nila. Pinilit ko na makawala. Mabuti na lamang at naging mabilis ang pagkilos ko. Tumalon ako sa nakabukas na bintana at tumakbo papalayo. Namalayan ko na lamang na nasa loob ako ng isang bahay. Bumagsak ako sa sahig sa sobrang panghihina. At bago pa man tuluyan akong mawala ng malaya, may nakita akong imahe ng isang babae. Pero hindi ko na siya namukhaan pa. Gianna, apo, gumising ka. Gumising ka, apo. Lola? Buti naman at gising ka na, apo. Lola Salome? Ikaw po ba talaga yan? Ako nga.
Kanina pa kita hinihintay na magising eh. Pero dahil masyadong matagal na ang pagtulog mo, kaya ako na mismo ang gumising sa'yo. Ikaw ho ba yung babaeng nakita ko kanina bago ako nawala ng malay? Ako nga, Gianna. Gaano na ho ba katagal lang nakatulog ako? Panibagong gabi na to mula nang makita mo ko kagabi. Lola, may sasabihin. Lola, ano hong ibig sabihin nito? Bakit ho ako nakakadena? Kailangan mo yan, Apo. Po, ano hong ibig niyong sabihin? Lola, pakawalan niyo ho ako. Hindi kita pwedeng pakawalan agad-agad. Hindi ko ho kayo maintindihan kung bakit. Tinatakot niyo ho ako, Lola. Dahil hindi mo pa kontrolado ang pagiging aswang mo, kaya hindi pa kita pwedeng pakawalan. Masyado pang malakas ang kabilugan ng buwan ngayon. Baka mawala ka sa sarili mo. Teka, alam niyo ho ba kung anong nangyayari sa akin? Oo, Apo. Paano niyo ho nalaman? Dahil ilang araw na akong nakakaramdam ng kakaiba. Alam ko na may nangyayaring pagbabago sa sarili mo. At nararamdaman ko rin yon dahil magkadugo tayong dalawa. Hindi ko ho kayo maintindihan, Lola. Hindi ko rin maintindihan kung ano nangyayari sa'yo, Apo. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin kung ano nangyayari sa'yo? Bakit umuwi ka na puno ng sugat? Lola, hindi ho kayo maniniwala sa sasabihin ko. Pero may nangyayari ho sa akin na hindi ko maipaliwanag. Baka ho hindi kayo maniwala sa akin. Maniniwala ako. Pangako yan. Lola, niyanggaw ho ako ng kaibigan ko, si Minerva. Niyanggaw? Hinawahan ka? Opo, Anong klaseng aswang sila? naniniwala ho kayo sa akin, Lola Salome? Oo. Kaya sabihin mo sa akin kung anong klaseng aswang ang nangyanggaw sa'yo. Vampira ho. Kaya pala. Anong kaya pala, Lola? Kaya pala lumabas ang pagiging bangkilan mo. Dahil nayanggaw ka ng ibang lahi. Bangkilan? Ano naman ho yun, Lola? Ibang lahi yon ng aswang. Akala namin hindi ka namin katulad, kagaya ng iyong ina. Akala namin normal kang tao. Pero mukhang nahuli lang pala ang paglabas ng dugong bangkilan mo. At sa tingin ko dahil sa yanggaw kaya ngayon lang yon lumabas. Ibig kong sabihin, kahit hindi ako niyanggaw ni Minerva, ay may lahi ho talaga akong aswang? Oo, Apo. Isa tayong aswang na bangkilan. Kung tutuusin mas malakas tayo kaysa sa lahi ng mga vampira. Kaya ho pala gulat na gulat si Minerva kung bakit hindi agad tumalab sa akin ang pangyayanggaw niya ay dahil bangkila na aswang ako. Pero kahit ganon, mas mahina ka pa rin kumpara sa kanila. Dahil baguhan ka pa lang. Paano ho ako babalik sa dati, Lola? Hindi ka na babalik sa dati, Gianna. Pero makakakilos ka pa rin naman gaya ng isang normal na tao. Kabilugan na ulit ng buwan. Oh, sumasakit na naman ho ang sikmura ko, Lola. Aray! Ang sakit! Ano hong gagawin ko? Nagsisimula na ulit. Matatakam ka na naman sa dugo. Mawawala ka na naman sa sarili mo kung hindi ka maaagapan. Aray! Tulungan niyo ho ako, Lola. Ang sakit ho. Namimilipat na naman po ang sikmura ko. Huwag ka mag-alala. Nandito ako para maagapan na ang gutom mo. At nang hindi ka na mawala sa sarili mo. Kanina pa ako nakapaghanda. Heto. Ano ho yan, Lola? Ito ang kakainin mo, Gianna. Ho, Lola, buhay na manok ho yan. Ito makakapawi ng gutom mo, Apo. Para hindi ka makasakit ng tao. Hindi ko ho kayang kumain ng ganyan, Lola. Ngayon lamang yan. Dahil hindi mo pa naaamoy ang dugo nito.
Pero sa oras na maamoy mo na, sigurado magagawa mong kumain nito, apo. At isa pa hindi lang to basta manok lang. Pinakain ko to ng buhok ko para tuluyang makontrol mo ang pagiging aswang mo. Ho? Bakit niyo ho pinapakain ng buhok niyo ang manok na yan? Dahil yun ang paraan ng pangyayanggaw ng mga bangkilan. Ibig sabihin, yayanggawin kita, apo. Ibang lahi kasi ang humawa sa'yo, kaya hindi mo makontrol ang sarili mo. At nawawala ka na lang bigla sa katinuan. Ito ang kailangan mo. Hindi ko na ho kaya ang sakit. Tulungan niyo ho ako. Kainin mo na to, Gianna. Gigilitan ko na ang leg nito para makain mo. Ang sakit, Lola. Tulungan niyo ho ako. Heto na, apo. Heto na. Dugo. Dugo. Sige, apo. Kainin mo yan. Akin ang dugo. Anong ibig sabihin nito? Pati ang balat mo nag-iiba. Hindi ganito ang kakayahan ng isang bangkilan. Mukhang naging kakaiba ang anyo mo dahil nahawahan ka ng ibang lahi. Nakakamangha. Kumikinang ka. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Sige, apo. Kumain ka lang. Pagkatapos nito makokontrol mo na ang kakaibang kakayahan na meron ka. Nandito lang si Lola, ha? Babantayan kita. Nagising ako dahil sa kakaiba't nakakatakot na panaginip. Habol-habol ko ang sariling hininga nang tuluyan akong bumangon mula sa pagkakahiga. Nasa tabi ko si Lola Salome, nagising pa rin. Napansin ko na wala na rin sa aking nakakabit na kadena. Mabuti naman at gising ka na. Kanina pa kita ginigising, apo. Oh, hindi ko ho namalaya na ginigising niyo pala ako. Umuungol ka kasi at nakita ko na naging puti ang lahat ng mata mo. Para kang binabangungot. Lola, masama ho ang panaginip ko. Ano naman yun? Nasa kamay raw ho ni Minerva at ni Tito Aaron si Joseph. Sino naman Joseph, apo? Si Joseph ho yung boyfriend ko. Pero wala na ho kami. Kasi nakita niya ho ako sa aswang na itsura ko. Ang huling tanda ko ho noon, natakot siya sa akin at kinabol ko siya dahil naaamoy ko yung dugo niya. Tinawag niya rin ho akong halimaw. Kung ganun baka masyado ka lang nag-aalala sa dati mong kasintahan. Kaya napanaginipan mo siya. Hindi ho, Lola. Parang malakas ho ang kutob ko na yung panaginip ko ibabala o mensahe. Kasi naalala ko ho na napaginipan ko rin dati si Minerva na gusto niya akong patayin. At inggit na inggit siya sa akin. Tapos napatunayan ko na totoo po yung nasa panaginip ko. Kaya malakas ho talaga ang pakiramdam ko na maaaring totoo yung napanaginipan ko. Na nasa kamay ni Minerva si Joseph. Gusto mo bang iligtas ang lalaking yon, ha? Para saan pa? Nakita na niya ang tunay mong anyo. Pero mahal ko siya, Lola. Hindi ko ho kayang pabayaan lang siya. Kung nasa kamay siya ni Minerva, kailangan ko siyang iligtas. Dahil alam ko na kaya siya kinuha ni Minerva ay dahil sa akin. Pero hindi nga tayo sigurado, apo, kung totoo ba ang panaginip mo. Kailangan ko hong i-check, Lola. Paano? Pupunta ho ako kina Minerva. Ano? Paano kung bitag lang to para mahuli at mapatay ka nila? Hindi ko po alam. Pero kayo naman na ho ang nagsabi na isa rin akong bangkilan. Sa tingin ko ho ay kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko. Gumaling na rin po itong mga sugat ko. Dahil yun sa pinakain ko sa iyong manok na may yanggaw. Kung ganon, kakayanin ko na ho silang harapin. O sige, kung hindi kita mapipigilan, hayaan mong samahan na lang kita. Ho, pero matanda na ho kayo. Hindi ko hahayaan na pumunta ka ron ng mag-isa, apo. Ikaw na rin ang nagsabi na may kasamang tiyuhin ng dati mong kaibigan. Sigurado akong hindi mo sila kakayanin kung ikaw lang mag-isa. Sasamahan kita. Lalaban din ako. Sigurado ho ba kayo, Lola? Siguradong sigurado ako, apo. Hindi kita pababayaan. Sige ho, salamat ho, Lola. Bago tayo pumunta,
Magsalo muna tayo rito sa pangalawang manok na dala ko. Magbibigay sa atin to ng karagdagang lakas. Sige ho, Lola. Halika, kumain na muna tayo. Matapos namin magsalo ni Lola sa pagkain, mas lalong guminhawa ang pakiramdam ko. Agad na rin kaming nagpunta sa bahay ni Minerva at Tito Aaron. Bukas ang pinto, kaya nakapasok kami kaagad. Walang tao sa sala, kaya naman naisipan kong pumunta sa basement ng bahay. Pagkababa namin, patay ang ilaw. Pero pagkatapak ng mga paa namin sa mismong sahig, lumiwanag na ang paligid. Nahigit ko ang hininga ko nang makita ko na nandun nga si Joseph. Nakatali ang mga kamay niya sa likod habang hawak ni Minerva. Joseph, Gianna, ano ka napunta dito? niloko ko ni Minerva. Sabi niya, nakita ka rin niya sa aswang na itsura mo at inatake mo raw siya. Gusto niya lang daw akong balahan sa'yo. Pero hinuli niya ako kasama ng tiyuhin niya. Dinala ko rito at binugbog. Pakawalan mo siya, Minerva. Huwag mo siyang idamay rito. Bakit ko naman gagawin yon? Alam ko naman na talaga na siya ang magiging pain ko sa'yo. Tingnan mo nga, nalaman mo agad na nandito siya. Kaya pumunta ka kaagad dito. At nagsama ka pa ng matandang hukluban. Hindi ko gusto ang tabas ng dila mo, iha. Matagal ka na nakukwento sa akin ni Gianna. Akala ko mabait ka base sa mga sinasabi niya sa akin. Dahil itinuring ka talaga niyang kaibigan. Pero ngayong nakaharap na kita, parang mali pala ang pagkakakilala niya sa'yo. Tumahimik ka! Ang apo mong may kasalanan. Dikit siya ng dikit sa akin para ano? Para makumpara ko sa kanya? At sa kanya lahat ng papuri? Hindi totoo yan. Ikaw lang nag-iisip ng ganyan, Minerva. Masyado ka lang talagang nabulag sa inggit. Kaya lahat ng magagandang pinagsamahan natin, nakalimutan mo na. Tumahimik ka na! Hindi mo na ako madadaan pa sa pakiusap na yan. Kung ganon, pakawalan mo na si Joseph. Sa akin ka galit, di ba? Bakit kailangan mo pa siyang idamay? Dahil galit din naman ako sa kanya. Ano? Anong ginawa ko sa'yo? Alam mo na may gusto ako sa'yo. Alam mo na matagal na ako nagpapapansin sa'yo kahit noong kolehiyo pa tayo. Pero lagi mo akong dinidedma. Si Gianna at si Gianna lang nakikita mo. Aray! Minerva, pakiusap. Baka bumuo ng tuluyan niyang mahabang kuko mo sa leeg ni Joseph at mapatay mo pa siya. Bitiwan mo ko. Pakiusap, Minerva. Pakiusap? Sa tingin niyo ba, makikinig pa ako sa inyong dalawa? Bihag kita kaya gagawin ko kung anong gusto ko sa'yo. Wag! Tama na! Sabi na huwag mo siya sasaktan, Minerva! Sa lakas ng sigaw ko, umalingaw-ngaw yun sa buong basement. Kitang-kita ko naman ang sarili kong balat na kuminanga. Ramdam ko rin ang kakaibang lakas sa dumaloy sa buo kong katawan. Nakita ko ang pagkamangha at pagkabigla sa mukha ni Minerva, pati na rin ni Tito Aaron. Pero hindi ko na yun pinansin dahil mabilis akong umatake. Nabigla si Minerva sa bilis ng galaw ko, kaya naitulak niya palayo sa kanya si Joseph. Mabilis kong tinulak ang dibdib ni Minerva kaya tumalsik siya. Napaubo siya ng dugo. Anong ibig sabihin nito? Bakit nakokontrol mo na ang lakas mo? Bakit hindi ka na natatakam sa dugo? Dahil hindi lang ikaw ang aswang sa ating dalawa. Anong ibig mo sabihin? May lahi rin akong isang aswang. Isa akong bangkilan. At dahil sa pangyayanggaw mo sa akin, kaya lumabas ang dugong aswang ko na matagal nang nakatago lang. Ano? Bangkilan? Pinaniniwala ang sinumpang mga Diyos ang bangkilan. Hindi ito nahahawaw na mamana. Talagang isinisilang sila na isang bangkilan na. May alam ka tungkol sa kanila, Tito? Hindi lang naman mga katulad nating vampira nag-iisang lahi ng aswang. Kaya pala may taglay na kakaibang ganda si Gianna ay dahil isa siyang bangkilan. Kung ganon, mas binigyan mo lang ako ng rason para patayin ka. Yun ay kung mapapatay mo ako, Minerva. Hindi ko naman hayaan na mapatay mong kadugo ko, Gianna. Kung kinakailangan na patayin kita, gagawin ko yun.
At sa tingin mo ba hahayaan kong masaktan mo ang apo ko? Lalaban din ako sa'yo! Kung ganon, matirang matibay. Papatayin kita, Gianna! Wala nang marami pang satsat. Tapusin na natin to! Unang sumugod sa akin si Minerva, kaya sinalubong ko siya. Sa kabilang banda ng basement ay naglalaban naman si Lola at si Tito Aaron. Hindi may kakaila ang bilis ng mga kilos nila dahil mga vampira sila. Pero naiiwasan ko naman ang lahat ng atake ni Minerva. Nang mahawakan ko ang braso niya, agad ko siyang hinampas sa lamesa. At dahil may kalumaan na yun, kaya naman nawasak yun kaagad. Hindi kita gustong saktan. Alam mo yan, Minerva. Matagal mo na akong nasasaktan. Na hindi mo naman dapat mararamdaman kung hindi ka lang nabulag ng inggit sa akin. Ikaw yata ang maraming satsat ngayon. Huwag ka nang marami pang sinasabi, Gianna. Dahil hindi na magbabagong tingin ko sa'yo. Mananatili akong kontrabida hanggat hindi ka nawawala sa landas ko. Papatayin kita! Aray! Pupuntiryahin ko ang mukha mo para pumangit ka na! Ganyan talaga kapag puno ka ng inggit sa katawan. Gianna, mag-iingat ka. Ha? Bitiwan mo ako! Nasasakal ako! Ngayon nahawak na kita sa leeg. Akala mo bibitiwan pa kita? Damhin mo ang unti-unting pagbaon ng kuko ko sa leeg mo. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ang apo ko! Aray! Pakialamera kang matanda ka! Salamat, Lola. Salamat at tinulungan niyo ako. Ano ba, Tito Aaron? Akala ko ba ikaw ang bahala sa matandang yan? Nakatakas eh. Sinasabi mo bang matatalo ka ng isang matanda? Hindi yan basta matanda lang, Minerva. Bangkilan yan. Aswang din katulad natin. Pero matanda na yan. Uugod-ugod na yan. Diyan ka nagkakamali, iha. May lakas pa ako ng 3 kalabaw. Pareho kayong mayabang ng apo mo. Bumalik ka rito, matanda ka. Ako ang harapin mo. Kaya mo na ba mag-isa, apo? Kaya ko na ho, Lola. Kaya ko na sarili ko. Nabigla lang ho ako kanina sa sigaw ni Joseph. Kaya nawala ako sa focus. Ako na ho ang bahala rito. Sige, maiwan na kita. Ako na rin ang bahala sa tsuhin niya. Sige ho, Lola. Mag-iingat ho kayo. Mag-iingat ka rin, apo. Wala na akong sinayang pa na oras at sinugod ko na ulit si Minerva. Naglaban kami. Mas mabilis siyang kumilos sa akin, pero mas nakaka-atake ako sa kanya. Bawat atake niya ay naiilagan ko. Hinawakan ko siya sa kanyang buhok at sunod-sunod na inuntog siya sa pader. Kinalmot ko siya sa kanyang leeg at tiyana bago ko siya ibinato ulit sa mga nakakalat na kahon. Paglingon ko sa kanya, inakala ko na nandun siya sa pinagbagsakan niya. Pero nabigla ako ng hawak-hawak niya na si Joseph. Joseph! Bitiwan mo ako, Minerva! Talagang pinakitaan mo na naman ako. Kung gaano ka kagaling kesa sa akin, no? Pati pakikipaglaban, humusay ka na rin ng biglaan. Bitiwan mo siya, Minerva! Bakit mo ba siya inililigtas pa, ha, Gianna? Hindi mo ba alam na hindi ka na rin naman matatanggap pa ni Joseph dahil nakita na niyang tunay na katauhan mo? Alam niya na hindi ka isang tao. Nakatulad lang din kita na isang halimaw. Kaya bakit mo pa ba siya inililigtas? Wala akong pakialam kung hindi niya na ako matanggap. Gusto ko lang na maging ligtas siya at makalabas dito ng buhay. Oh, so touching naman. Nakakasuka. Ganyan mo pala kamahal ang lalaking to? Tulungan mo ako, Gianna. Ayoko pang mamatay. Pakiusap. Tulungan mo ako. Bitiwan mo na siya, Minerva. Huwag mo siyang idamay. Pasensya ka na, ha? Damay-damay na kasi to eh. Ngayon pa, na nakikita ko kung gaano kahalaga sa'yo si Joseph. Kaya siguradong masasaktan ka ng sobra kapag may nangyari sa kanya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nakikita mo ba tong mahaba kong pangil? Huwag, Minerva, please! Ngayon, tignan mo kung mabuti, Gianna. Panoorin mo
kung paano ko dahan-dahang ibabaon tong mga pangil ko sa lieg ni Joseph. Huwag kang kukurap. Halimaw! Joseph! Apo! Wow! Ang sarap naman ng dugo ng lalaking mahal mo. Oh, ayan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko inubos ang dugo niya. Tinirhan kita. Ipapasa ko na sa'yo para naman may mainom ka rin. Joseph! Joseph! Gianna! Joseph! Ano ba, Gianna? Huwag ka nga umiyak dyan. Tikman mo na yung dugo ni Joseph. Sigurado ako na magugustuhan mo rin. Walang iya ka! Pinatay mo si Joseph! Walang iya ka talaga! Papatayin kita! Nabigla si Minerva sa mabilis kong pagsugod. Mula sa babasagin na bintana ng basement, kitang-kita ko na mas lalong nagliwanag ang balat ko. Pati na rin ang pamumuti ng buong mata ko. Bawat atake niya ay nasasalag ko hanggang napahiga ko siya. Pinatungan ko siya at hinawakan ang buhok niya. Bago sunod-sunod na inihampas sa semento ang kanyang ulo. Nakita ko na lalapit sana si Tito Aaron para tulungan siya. Pero naharangan kagad siya ni Lola. Kaya nagpatuloy ang laban nila. Nakiusap ako sa'yo, hindi ba? Nakiusap ako sa'yo na huwag mo siyang idamay! Tama na, Gianna. Tama na. Pero hindi ka nakinig sa akin. Dinamay mo ang taong walang kalaban-laban sa'yo dahil masyado kang bulag sa inggit! Tito Aaron, tulungan mo ako. Wala nang tutulong sa'yo. Alam mo kung bakit? Pilipit na ang ulo ni Tito Aaron. Ano? Ngayon, dudurugin ko naman ang ulo mo rito sa semento na parang yelo. Tama na, Gianna. Pakiusap. Sa oras na lumabas ang sarili mong utak, lalamutakin ko yun sa mismong mga mata mo. Tama na. Bakit kaya hindi mo inumin ang sarili mong dugo, ha? Ito, ayan. Tikman mo ang sarili mong dugo na nagkalat ngayon dito sa sahig galing sa ulo mo. Tama na. Tama na? Ngayon gusto mong huminto na ako? Bakit kanina? Nakinig ka ba sa akin? Pinakinggan mo bang pakiusap ko sa'yo? Tama na! Hindi ako titigil na ipakpak tong ulo mo sa semento hanggat hindi lumalabas ang sarili mong utang! Apo! Pinatay niya si Joseph, Lola! Tama lang na mamatay siya! Tama na. Gusto kong maramdaman mo lahat ng sakit na dinulat mo sa akin, Minerva. Itinuring kitang kaibigan at halos kapatid pa. Pero hindi ko alam na nilalamon ka na pala ng inggit sa akin na kahit kailan, hindi ko naman ipinaramdam sa'yo. Gianna, Apo! Bakit mo nagawa sa akin to, Minerva? Pati ang kauna-unahang lalaki na minahal ko. Pinatay mo dahil lang sa inggit. Hindi ko na alam na ganito magtatapos ang pagkakaibigan natin. Apo, tama na! Huwag mag-alala, Lola. Wala naman talaga akong balak na patayin siya. Patawarin mo ako, Gianna. Patawarin mo ako. Hindi porket tumigil ako nasaktan ka. Hindi porket hindi kita papatayin ay pinapatawad na kita. Tumigil ako dahil ayoko maging kagaya mo na isang halimaw. Naging masaya ako sa pagkakaibigan natin. Sa pinagsamahan natin. Pero hindi ko kakalimutan tong sakit na dinulot mo sa akin, Minerva. Patawad. Patawarin mo ako. Tama ka. Nabulag ako sa sobrang inggit ko sa'yo. Nakalimutan ko ang matagal at masaya nating pinagsamahan. Gianna, patawarin mo ko. Pwede kitang patawarin.
Siguro sa pagdating ng panahon, hindi lang ako sigurado kung kailan. Pwedeng mapatawad pa kita. Pwedeng hindi at magkalimutan na lang. Pero hindi na kita tinatanggap pa ulit sa buhay ko, Minerva. Hindi na. Simula sa araw na to, kakalimutan na kita. Nakalimutan ko na naging kaibigan kita. Magpapanggap ako na kahit kailan, hindi ka naging parte ng buhay ko. Dito na maghihiwalay ang landas nating dalawa. Duguan ang kamay ko nang bitiwan ko ang ulo niya. Nakahandusay pa rin siya nang tumayo na ako. Naliligo siya sa sarili niyang dugo. Pero alam kong humihinga pa siya. Kahit malakas ang pag-iyak ko, inalalayan pa rin ako ni Lola. Dumiretso ako sa bangkay ni Joseph. At dahil alam kong wala na siyang sariling pamilya at ulila na, nagkasundo kami ni Lola na ipakremate ang bangkay niya. Matapos ang lahat ng gulo, hindi ko na nilingon pang muli sa buhay ko si Minerva. Sumama ako kay Lola Salome sa probinsya. At doon ko muling binuo ang nadurog kong puso. Hindi lamang sa nasawi kong pag-ibig kay Joseph, kundi pati na rin ang tuluyan kong paglimot sa nag-iisa kong tinuring na kaibigan. Okay. Shout out po tayo kay Aiza from Saudi, Dorces Stander, Elma Tagana. Shout out kay Celso Benitez. At kumusta na rin po sa lahat ng kasama nyo dyan sa construction dyan sa Butuan City. Ana Cinco from Qatar, Dexter Libe, Maria Anabel Santiago from Bulacan. Shout out din kay Jude, Laika, Tony, Jacqueline. Kumusta rin sa lahat ng mga kasama nyo dyan sa kantin. Shout out kay Maricor Deheto na nasa Italy ngayon. Fidel Salazar from Canlubang. Hi kay Margie Banosong. Hi kay Giza Nicole at sa mahal niyang asawa na si Isaac at ang kanilang inspirasyon na sina Tonji, John at Joshua. Eric Matthew Marcelo from San Ildefonso, Bulacan. Kay Christopher Soyoso, Pinay 0822 from Singapore. Hi kay Elizabeth Beth J7Y from Manila. Josie Asnar from Batangas. Hi po kay Celine Garcia sa Mirlove Beauty Salon sa Taif Kingdom of Saudi Arabia. Cliven Dubalan. Shout out kay Richard Canino from Togatog, Malabon City galing kay Chantal Penero. Hi kay Delia Caliot, Estela Ulano, Alfredo de Belen from Gazan, Marinduque. Hi kay Marlene Perez. Okay, kita-kits po ulit tayo sa susunod na video. Marami pong salamat sa inyo and God bless.